Ang mainit nga po nating update para po ngayong gabing ito, mga ka-Legit Americans, ay pumapatungkol po dito kay Attorney Felipe Gozon. So, trending po nga po ito ngayon sa social media dahil sa kanyang announcement mismo ng kanyang pagre-retiro sa mismong kaarawan niya. But before that guys, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and the notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod nating mga balita na may kinalaman po sa laban ng TVJ patungkol po sa titulong Itbulaga. Kaya eto na, let's go guys, simulan po natin ang ating balitaan. Kung makikita nyo nga po dito, siyang tunay na trending po talaga at mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media si Attorney Felipe Gozon dahil sa kanyang big announcement ng kanyang pagre-retiro. So marami pong sparkle artist ang dumalo. Collegiate Records sa birthday celebration po niya. 84th birthday po kung hindi ako nagkakamali. Nariyan at meron din pong post si Sanya Lopez at iba pang mga artist. Nakita nga rin po natin sa picture si Alden Richards. Syempre, kasama po siya, big star siya ng GMA 7. Kaya hindi na rin po ako nagtataka na si Alden Richards ay kasama po roon, Collegiate Records. Samantala, sabi nga dito, big deal daw po talaga ang pag-retiro ni Attorney Felipe Gozon sa GMA Network. Attorney Felipe Gozon announced his retirement as CEO during his 84th birthday celebration at the EDSA Shangri-La on Saturday night. Starting January 1, 2024, GMA will have its first new CEO in over 23 years. And Collegiate Records, base nga po sa report, ang papalit po dito kay Attorney Felipe Gozon ay Gilberto Jimmy Juavit Jr. Ito daw po ay kasalukuyang Executive Vice President at COO ng network. So, narito nga ka-OG ang report. Inanunsyo ng GMA 7 Chairman and CEO Felipe Gozon nakasabay ng kanyang ika-84 na kaarawan ang opisyal niyang pagre-retiro at pagbakante ng kanyang pwesto. Papalit naman sa kanya si Gilberto Jimmy Juavit Jr. kung tama tayo sa pronunciation, nakasalukuyang Executive Vice President at COO ng network. Si Jimmy ang panganay na anak ng isa sa mga haligi ng GMA na si Gilberto M. Duavit Sr. Pamumunuan ni Duavit Jr. ang 106 TV station at 21 radio stations na nasa ilalim ng GMA network sa buong bansa. Gayon din ang flagship AM at FM station nito. So, yan po yung buong nilalaman ng report na ito, Collegiate Records. And sabi naman po ng iba, sakto naman ang kanyang pagre-retiro dito sa mga pangit na nangyayari sa Tape Inc. dahil sa ilang sunod na pagbabasura ng kanilang apela and of course pagkansela pa ng trademark na Itbulaga. Kaya mainit pong pinag-uusapan ito ngayon. Ganon din ng mga Legitada Records. Samantala, makikita naman po natin dito sa mga komento na kung saan ay inuulan po ng pagbati ng happy birthday itong si Attorney Felipe Gozon. Sabi dito, happy birthday and happy retirement po. Please guide po to the new CEO because you do good. That's why GMA is number station among all. Ano yung number station? Thank you po for what you've done to GMA. I wish you good health. Always stay safe po. God bless you. Mabuhay ka sir. Salamat sa mahabang panahon na ginugol mo sa paglilingkod sa ating mga kapuso. Ito lang ang masasabi ko. God bless at patuloy kang ingatan ng Lord. Saka papasko daw po. May pahabol pa talaga. Anyway guys, sabi naman ng iba ay parang anong dami nga daw pong mga nangyayari, ano?
sa buwan po nito ng Disyembre. Kung ang Tape Inc. nga raw po ay pagkatalo sa IPO and pagkabasura ng kanilang mga apela sa IPO, ang mga balita. Tapos dito sa GMA Network naman ay pagre-retiro ni Attorney Felipe Gozoin, at least yung atin daw pong balita ngayong buwan ng Disyembre ay maganda. Yun ang po ang pinaka-importante po sa lahat. Tayo po ay masaya sapagkat unti-unti po tayong nakakahakbang patungo po sa tagumpay ng laban ng TVJ para po sa titulong Itbulaga. So marami pa man po tayong pagdadaanan, pero at least matibay pong ebidensya ang nakuha ng TVJ na sila ang tunay na may-ari ng titulong Itbulaga dahil ang IPO ay pinanigan ang TVJ or si Henyo Master Joey De Leon. Samantala, sabi naman sa komento ni Sir Roy Miciano Mogol, hindi na nadala yung mga halushos. Hindi nga umubra yung apela sa Supreme Court sa pagtanggal bilang congressman sa Zamboanga. Sabi pa niya dito, hayaan nyo sa Attorney Garduque lang ang nagpipilit na umapila para may pera siya. Kaya gusto pang umapila. So base nga po sa kanyang statement natin pong nabasa ay yun nga mag-aapila po sila. Kung hindi po aprobahan ng IPO ay aabot po ito hanggang sa Korte Suprema, sa Trial Court and Supreme Court. And ayon naman dito kay Roy Mogol ay technique lang din ito ni Attorney Garduque para tumagal ang laban. Samantala, ayon naman kay Mendoza Joey, ang issue dito ay hindi na na-acquire legally ng Tape Inc. ang title na Itbulaga kay Joey De Leon. Kaya si Joey De Leon ang may-ari ng title. Mga writers ngayon, lahat ng iniisip nila ay pag-aari ng company dahil yan ang nakasulat sa kontrata nila na pinirmahan ng writer bago nagsimulang magtrabaho. So, sabi nga din po ng iba kung wala nang pinanghahawakan ang tape dahil wala na sa kanila ang titulong Itbulaga, kinansela na ang kanilang trademark ng IPO, ano pang ebidensya ang kanilang ilalatag dito sa Supreme Court kung sakasakali. Baka daw hindi lang oras ang kanilang inaaksaya kundi pera din dahil matatalo lang din naman daw sila. Lalo pat hindi rin naman nila kung sakasakali kayang patunayan na paano nila nabuo ang titulong Itbulaga. Samantala, sabi naman ni Romela Mayo, magandang gabi sa iyo. Yung mga anak ni Paulo gustong burahin ang apelyedong Contis sa pangalan nila. Kaya yung nag-comment na yan about sa double standard ay double talaga. Kasi iba si Vic sa pagtrato ng mga naging ex niya at sa mga anak niya. Si Paulo naman, hindi niya alam ang meaning ng sustento, 'di ba? And sa kanya pong bibig mismo nang galing yan. Tinanong po kasi ni Boy Abunda, ang tungkol dito kung nagsusustento siya. And sa kanyang bibig naman po ito mismo nang galing. Kaya talagang samut-sari din ang kanyang natatanggap na mga negatibong komento. Kasi hindi naman po talaga tama yon yung hindi magsustento. Sabi niya, bumawi naman siya. Sabi niya ay nag-iipon na lamang siya tapos sa tamang panahon ay aabot na lamang niya. Paano daw po? Kung huli na ang lahat, di hindi na niya naabot yung pera na yon. So, bakit hindi pa daw ngayon? Which is may punto naman. Samantala, sabi naman ni Manuel Ponce sa kanyang comment, magandang gabi sa inyo, Sir Manuel, and shout out. Tama, Miss Gandara, uulitin ko lang, yun din ang sinabi ng ibang abogado, sumuko na lang at magpaubaya at igalang ang batas at irespeto. Kasi kahit nga umapila pa ang halushos, mas malaking gastos pa daw at matatalo lang din
naman. So, kayo po ba guys? Anong inyong opinion about dito sa topic natin ngayong gabing ito? Pa-comment lang sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.